Nakaranas ng discrepancy sa bilang ng mga boto ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Kaya matagal na hindi umusad ang kanilang partial unofficial tally. Para ipaliwanag po yan, makakasama natin ngayong tanghali si PPCRV Board of Trustee and Spokesperson Ana Singson. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali o sa inyong lahat at sa lahat ng nakikinig. Hingi lang po kami ng inyong mga pahayag tungkol po sa mga iba't ibang issue tungkol nga po dito sa ating midterm elections. Gaano po katagal bago na-update ito pong ang unofficial parallel count ng PPCRV? Actually right now, naka 79.9% kami. Lahat rin, 5 kaming may transparency server na kumukuha ng data diretso galing sa, nakaka-receive ng data diretso sa ACMs, no? Lahat ng transparency server ngayon, nasa 79.9% at may dumating na bagong file. So, almost 81% ang mga transmissions na nakikita na namin at na naproprocess namin. Yung issue lang ay yung COMELEC ay nasa 98% na. Yeah. So, nakakakita sila ng 98%, kami nakakakita ng roughly 81%. So, may 17% difference between sa nakikita nila at nakikita namin. So, malaking chunk rin yun kasi maapektuhan niya for sure ang siguro last 3 or 4 senatorial positions at hindi pa namin makita yan habang nandun na sa COMELEC. So, ba't ganun, di ba? Oo. Pero have you asked them po regarding this? Ano po yung kanilang naging tugon, Yes. if ever? Oo. Yes. We have asked them about that, and in the press conference that was mentioned this morning by Chairman George Garcia, he said that the data will be coming very quickly. He said they will send it this morning. May pinadala namang hong data ngayon, pero maliit lang in file. It's around 1%. So it will take us up from around 80% to a little under 81%. So meron pa rin 70% na hindi namin nakikita. Now, naalala na namin ito, nangyari ito in 2013. At meron rin nangyari sa 2013 na nangyari ngayon. May double counting ng precinct. Kunwari precinct A. 2 beses siya nabilang. Kaya inflated yung numbers na pinadala sa mga transparency servers. Kami tinanggal namin yung numbers na yon kaagad. Kasi sanay na kami sa election, tinanggal namin kung may count. Pero I think, yun kasi ang assumption nila siguro, yung datos na pinapadala sa kanila, okay na at tama. Yeah. Pre-process nila yung data kasama yung double count. Kaya, yung number ng PPCRV, naiiba sa number ng iba. Kaya hindi namin mapakita because hindi namin naintindihan, process kami ng process, bakit naiiba sa lahat ng iba? Right. Now, nung nalaman namin na may double count, tama pala kami from the beginning. Masyado lang kaming conservative at hindi namin pinakita kasi akala namin na okay, kami ang mali at hinahanap namin yung pinanggagalingan ng pagkakamali na yun. Yun pala, tinanggal namin yung double count. Yung iba, iniwan mo sila. Yun. Yun nga po, yan po yung base sa kanyang naging pahayag kanina sa kanyang press conference. Ito pong si COMELEC Chairman George Garcia. But prior to this election, meron po ba silang paglilinaw tungkol sa ganitong proseso na kailangan pala may certain program yung magre-receive, no? Kasama po kayo dyan and other media entities para hindi magdoble-doble yung boto na pumapasok? Wala ho. Yung assumption kami sanay na kami kasi we've been doing this since 2010. Right. At since nangyari ito noong 2013, lahat ng script namin, tinatanggal na namin kung ano man yung double count. But I guess yun iba, siguro yun iba, assume nila kaagad na pinadalan sila ng datos, tama na yon. So, pre-process nila ng ganun. At least it's clear po na hindi po yun nalinaw dun sa iba kasi apparently hindi po yun yung nangyari. But sa kabila po ng mga problemang ito, ano po ba ang assessment po ninyo, no, sa hanay po ng PPCRV dito po sa ating nangyaring 2025 midterm elections? Well, may magagandang puntos. I think we should give good credit where credit is due. Number one, it's mas peaceful po siya kaysa sa mga nakaraang eleksyon. The incidences of violence, mas mababa ho. So mabuti yon. Tapos number two, mabilis ang transmission. Kahit hindi ho namin nakikita yung iba, na-transmit na sa COMELEC, ibig sabihin, gumagalaw ho yung transmission. Like, as of this morning, 98% na sila, wala pang
14 hours after close of elections. Oo. Mga half a day pa lang, naka 98% na. So mabilis po yung transmission. So yung ginawa ng COMELEC na mag-deploy ng napakaraming Starlink, ay gumana ho yun. So we have to give credit where credit is due. Magaling ho yun. So it was more peaceful, transmission was correct. The thing is, there are areas of challenge. Yung challenge ho, meron kaming datos na hindi nakikita. Like right now, around 17%. Dapat po makita natin yun kasi maapektuhan po yung vote, especially sa senatorial, maybe 9 to 12 or even maybe 8 to 12. No? Kailangan namin makuha yon. Tapos, pangalawa, malawakan ho yung mga tawag sa amin, mga report na may mga mga voter na nagsasabi na bumoto lang ako ng 4, yung machine count sa receipt, lumabas 6 or 8. Bakit nagkaganon? Oo. Bakit mas mataas ang assessment ng machine? Now, mahirap sabihin kung bakit ganon kasi hindi naman namin nakikita sa balota. Yes. Pero yun aming haka-haka is maaring maraming mga unintentional marks kasi masyadong naging sensitive po yung machine. Hello? Kasi in Yeah. 2022, 25% yung threshold. Ibig sabihin, kung 1/4 ng oval, markahan mo, babasahin na niya. Oo. Ngayon ho, binaba to 15%. So isang malaking tuldok lang, napaka-sensitive ng Nababasa machine agad, kasi oo. binabaan. Nababasa ka agad. Or kunwari, madumi siguro yung finger mo or yung thumb mo kasi di ba nag-thumb print ka, maaaring Yeah, may oo. ink. Kung nahawakan mo ang balot mo at dun siya na shoot sa oval at magkamarka doon, bibilangin ng machine yon. So, Oo. baka masyadong sensitive. But we Right. don't know. Hindi namin alam kung tama yung pagbilang na machine. Pero yun maganda, meron tayong RMA, Random Manual Audit, na pwedeng tignan yon. Tapos sa transmission naman, PPCRB dito sa command center, nag-unofficial parallel count kami. So kung hindi man namin nakikita yung transmission, dumadating dito sa amin yung physical ER na galing sa vote count sa automated counting machine. So yun po ang tinitignan namin ngayon. Alright. Sige po. On that note, maraming salamat po muli sa inyong oras, Ana Singson ng PPCRV.